Hapon po, hindi ko po talaga lubos na maipaliwanag yung aking naramdamang kagalakan po sa aking bunsong anak. Testimony lamang po mga kapatid. Ako po yung matay ng heart ating ng aking bunso, Bachelor of Science Civil Engineering. At sila po, hindi ko po lubos maipaliwanag. Ako po'y nakaupo doon sa mga magulang na ito na pala yung aking anak, matatapos na pala sa kanyang kurso. At sabi pa ng isang engineer, yung mga magulang, kayo po'y napursige, magbigay ng mga baon, gumigising sa umaga, inaasikaso ninyo yung mga anak. Alam po ninyo, sa kabila po ng sitwasyon po namin, ako po'y naglilingkod sa ating Panginoon, wala po akong trabaho, pero po, ang Diyos po ang nag-provide ng lahat. Amen po ba? Dahil sabi ng Panginoon, ito po, palakpak po, Psalms 23 verse 1, siya ang ating pastor at hindi po na tayo pagkukulang. Praise God. Kaya alam po natin ang Diyos po ang magpapala po sa buhay ng bawat isa. Kung tayo po'y tapat, may kagalakan na babalik ng ating mga ikapo, ang Diyos po magpapalit ng kagalakan din po. Amen po ba? At aalisin niya ang lahat ng kabigatan sa ating mga buhay. Dahil sabi ni Ephesians chapter 3 verse 20, sa kanya lamang natin makakamtan ng mga bagay na hindi natin hinihingi, inaasahan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang Santong Espiritu na nagtataglay sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? So doon po sa mga unang magbibigay, dapat po meron tayong joy na magbigay. Meron tayong maranasan natin yung kagalakan. Kaya po dyan po sa inyo, sa naupuan, meron pong puting envelope. Yung po sa first timer na magbibigay po, no? Ilagay lamang po ninyo kung ano po yung inyong ipagkakaloob. Ito po yung tithes, ilagay lamang po, offering, cornerstone, others, and yung amount po. At lagyan po ninyo ng inyong pangalan, address, and contact number. Amen po ba? At doon naman po, sa pangalawa ninyong pagbibigay, mga kapatid, ay pwede na po kayong kumuha ng blue envelope. Doon po sa ating finance sa corner po. Praise God, dahil kayo po ay magiging kabahagi na po ng pagpapala ng ating Panginoon sa kanyang kalwalhatian para po sa buhay ng bawat isa. Kaya po, manatili po tayong tapat, katulad po ng sinabi ng nagturo, John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga, ako ay sa inyo. Ang nananatili sa akin ay mabubuhay ng sagana. Amen. Kaya po, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon at sa pagkakaloob po ng ating ikapo, dapat po tayo po ay maging tapat po sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, O God. Napakabuti mo po, Panginoon. Inaalis mo po ang kabigatan ng iyong mga anak. Pinapalitan mo ito, Lord, ng kagalakan na hindi namin kayang ipaliwanag, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na walang imposibleng bagay na hindi mo kayang pagkaloob sa iyong mga anak. Ano man ang sitwasyon ng iyong mga anak, Panginoon, ikaw po ang nagtataas. Ano man ang aming kalagayan, Panginoon, ikaw po ang nagpapala. Higit pa po sa 10% na sinasabi ng Biblia, Panginoon. Napakabuti mo po dahil ikaw ang Diyos nagtatalog ng lahat-lahat. Through Abraham, sinabi niya, kahit kaputo ng sinulit ay hindi ako kukuha. Hindi kami magbabawas. Dahil sinabi mo, buong-buo namin dadalhin. Dahil alam ni Abraham na ang Panginoong Jesus, ang kanyang pastor, kung siya magpapala sa kanyang buhay. Bless this everyone, Panginoon. I declare blessing, O God, sa buhay ng bawat isa. Be faithful titles, Panginoon, ikaw po ang magbalik ng kanilang mga kaloob sa umaga nito. Salamat po, pagpalain po ang malilikom na salapi. Magamit po ito lamang sa gawain. Dito po sa lupa, sa ikaluluwa, ikalalawak ng iyong mga salita may pabahagi po namin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.